po sa ating lahat, lalong higit po sa ating butihing guro, Ma'am Kanaya. Magandang hapon po. Kami po ang ikatlong pangkat at malugod ko pong ipinapakilala sa inyo ang aming grupo. Ako po si Melinda Anoche. Ang aking pong mga kasamahan ay sina Layalyn Cuyos, Lara Jean Britannico, Jodeline De Leon, Manisel Dilao, Nasel Rana, John Paul Indiape, Leonila Vera Cruz, Antoinette Farga, and Rogeline Paraiso. Muli po isang magandang hapon sa ating lahat. Ang paksa pong napaatas sa ikatlong pangkat ay post-structuralismo. Ang post-structuralismo po ay lumitaw sa Pransya noong 1960. Ito po ay isang kilusan na pinupuna ang structuralismo. Ayon kay J.J. Mercure, isang relasyon sa pag-ibig sa puot na nabuo sa structuralismo na nabuo sa maraming nangungunang mga nag-iisip ng Pransya noong 1960. Ayon naman po kay Terry Eagleton, 1996, nagmula ang post-structuralismo sa teorang strukturalismo. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking report, Post-structuralismo at Deconstruction. Kung hindi malinaw sa mga teorista kung ano ba ang relasyon ng post-structuralismo sa naunang structuralismo. Sa iba, ito ay sinasabing ang reaksyon at kritika ng structuralismo. Habang sa iba naman, ito ay ang nagpapatuloy sa nasimulang metodo. Pinaniniwalaan ang filosofiya ay ang siyang nakapagpapalitan ng kahulugan ng mga blanco, espasyo, absent, puwang, mga salitang pinasikat ni Jacques Derrida. So, na hindi nilantad sa panitikan. So, minabuti itong tawagin na writing ni Roland Barthes. So, ginamit din ni Roland Barthes ang salitang teksto para tukuyin ang bahagi ng writing na bukas sa pagpapakahulugan ayon sa perception, reception, at pagbasa ng mambabasa. Yun lamang po at maraming salamat. Ito po ang aking report. Ako po si Lara Jean Britannico. So, ang report ko na ito ay tungkol sa post-structuralismo. Sa pananaw ng post-structuralismo, hindi buo ang teksto at ito'y walang sentro. Hindi buo dahil sa akto pa lang ng pagsusulat ay nagkakaroon na ng pagdududa na baka hindi mabasang mabuti ang inaakda. Tinawag itong apasya ng isang teorista tumutukoy sa isang linguistikong So, ayon daw po dito sa pananaw ng post-structuralismo, hindi na nabubuo yung teksto dahil wala itong sentro. At kaya po hindi nabuo yung akto ng pagsusulat ay dahil nagkaroon ng pagdududa na baka hindi mabasa mabuti ng mga mambabasa ang inaakda. Sumunod ay itong kawalan ng kasiguraduhan din na naglalagay sa teksto para maging di matatag ang kanyang sentro na pwedeng dumaustos ang kahulugan ng walang tigil. Ito ay ayon kay Jacques Lacan. Ito ay maaaring ilarawan sa isang di matatag na relasyon ng signifier at signified. Signifier, signified. Ito ay ayon kay Barthes naman ay maaaring ilarawan ng konsepto ng senyas kung saan ang signified ay maaaring maging bagong signifier hanggang sa dumami ng dumami ang signifikasyon. So dahil nga po dito nagkaroon ng kawalan ng sentro ang bawat teksto at hindi naging matatag ang kahulugan na ito'y ayon kay Jacques Lacan is parang inilarawan niya yung pagkakaroon ng walang sentro ng pagsusulat sa hindi matatag na relasyon. At ayon naman kay Barthes, so inilarawan naman niya ang konsepto na ito ng kung saan ang signified ay maaring maging bagong signifier hanggang sa dumami ng dumami mga signifikasyon. So ayon nga dito, nagkakaroon ng walang sentro kung ang pagsusulat ng bawat teksto ay pagdududahan mo na baka hindi basahin ng mga mambabasang inaakda mo. Kailangan ating isa ng alang na bigyan ng kahulugan yung mga tekstong yun para mas mainggan yung mga mababasa natin. Yung mainggan yung mga mababasa natin, na basahin yung akda na sinusulat natin para magkaroon to ng sentro. Kasi yung sentro nito
is yung mga mambabasa para mas magkaroon ng kahulugan ng kulay yung isang akda. So yun lang po, maraming salamat. And magandang hapon po sa ating lahat. Ako po yung next kay Ma'am Lara Jane Británico. So, ang aming topic po ngayon ay post-instructoralismo at deconstruct section. Isa sa mga naging sandigan ng ganitong pananaw ang isinulat ni Barthes na The Death of the Author noong 1968, kung saan ikinuha niya sa author ang karapatang na maging autoridad ng kahulugan at inilipat sa mambabasa. Tinuturing lamang ang author na daluyan ng teksto na itinuturing na hindi naman orihinal na nanggagaling sa kanya. Ngunit naangkla ng mga naunang sumulat o ng land ng lipunan, ginagamit ang salit intertext to na maaaring ituring na bahagi lamang ng land para kilalanin ang ganitong katangian ng teksto. Ang ganitong pagtumba ay naging simbolikal din ng pagtumba ng tinatawag ni Derridang metaphysics of the presence, kung saan ang kaalaman at kapangyarihan, sa English, knowledge, power, at termino ni Michael Foucault ay nakapaloob sa logocentrikong pananaw na may sentro, esensya, buo at makatao. Ayon nga kay Barthes, tanging sa pagbabalik lamang sa mambabasa ng makapangyarihang maglikha ng kahulugang mapatumba ang hegemonya na namamayaning ideolohiya. Kaya isinulat niya ang The Death of the Author is the Birth of the Writer. Kapag sinabing ideolohiya, ito po yung mga idea o kaisipan na nanggagaling mula sa ating binasa upang tayo ay makakuha ng malawakang idea sa ating binasa base sa na talakay po natin. Yun yung example ng ideolohiya. Yun lang po at maraming salamat. Kinilalag ni Barthes ang dalawang uri ng teksto. Ito ang readly at writerly text. Ang una ay tumutukoy sa buo na at hindi na. Nangangailangan ng partisipasyon ng mambabasa sa proseso ng paglikha. Ang pangalawa naman ay humihingi ng aktibong partisipasyon sa pagbuo ng akda at ganoon din sa paglikha ng kahulugan. Ito ang mga katangian ng mga akdang postmoderno, kung saan walang hayag sa kaisahan at kaugnayan. Ang mga elemento, karakter, lugar, panahon, at banghay. Magandang araw, klase. Ito yung kadugtong sa report ni Ms. Dilaw tungkol sa post-structuralismo at deconstruction. So, base tayo dito sa first slide. Ang kaugnay nito, ang kanyang pinakahuling pagtiteorya ay sulat niya ang Pressure of the Text, kung saan kinilala niya ang dalawang uri ng text base sa ligayang naitulot nito. Ang pleasure na mula sa readerly text at ang jouissance o ang sobra-sobrang ligaya ng nakukuha dahil sa pagkabalisa at pagkulab ng utak ng mambabasa. So ito yung pinakang huli na teorya ni Barthes, na kung saan ay nasulat niya yung pleasure of the text na may dalawang uri. So ang unang uri ay a pleasure, nagmula siya sa readerly text, sa mga binasang teksto. Ang pangalawa naman ay jouissance, sobrang ligaya na nakukuha dahil sa pagkabalisa at pagkalubo ng utak ng mamabasa. Siyempre kapag nagbabasa tayo, lumalawak yung ating isipan. So pag nakabasa tayo ng isang
isang teksto na kung baga ay ang unfamiliar word sa English, unfamiliar word sa English. So yun, siyempre lalawak talaga ang ating isipan kasi hanapin natin kung anong meaning nun, diba? So yun yung isa sa uri na kanyang bali dalawang uri lang naman yung kanyang pagteteorya na nasulat, ang Placer at Jaisons. So samantala ang ginawang pag-desentro ni Barthes ng author ay tinumbasan naman ni Derrida ng pronouncement na wala naman talagang sentro ang kaalaman. So tinumbasan naman ni Derrida yon, na sinabi niya dito na wala naman talagang sentro ang kaalaman. So sa kanyang sinabi, siyempre, so wala naman talagang sentro siguro, kasi nasa atin naman yun kung paano tayo natututo, paano tayo nagkakaroon ng bagong kaalaman. So nasa atin yun, paraan natin yun kung paano tayo gumawa ng paraan, paano matuto. May kanya-kanya naman tayong estratehiya kung saan tayo komportable sa pagkatuto natin. So nauna nang sinabi dito si Friedrich Nietzsche na nagsabi, there are no facts, only interpretation. So sinabi ni Friedrich Nietzsche na wala naman talagang facts, ang meron lang ay interpretasyon. So totoo naman kasi kapag yung magkakaisa bagay, pag nagbasa tayo ng isang word na unfamiliar, pero may iba-ibang interpretasyon yun kapag nabasa natin, kasi magkakaiba tayo ng opinion sa mga nabasa natin teksto. Tama yon, sinabi ni Friedrich Nietzsche. So next slide tayo. Sana nasa proyekto ni Derrida ang tinawag na pag-deconstruct ng kaalaman. Ayon sa kanya, ang pagbasa at pagbibigay kahulugan ay hindi dapat muling paglikha o tinatawag na reproduction ng kaisipan sa teksto. Ito ay dapat gawing production. Ang bawat pagbasa ay paglikha ng bagong kaalaman. So tama yon. Kapag tayo ay nagbabasa, siyempre natututo tayo dun sa ating binabasa. Yung ika nga ay lesson learned, no? So sinabi niya na ang pagbibigay ng kahulugan ay hindi dapat muling paglikha o reproduction, no? Hindi naman talaga siguro yung paglikha ay hindi naman dapat talaga pwedeng tawagin yun na reproduction, kasi siyempre pagbibigay kahulugan yun hindi reproduction daw ang kanyang kaisipan sa teksto, dapat ay gawing production. So yun lang ang aking na-assign sa akin. So magandang araw ulit klase. Ito po ang aking report sa post-structuralismo at deconstruction. Sa interpretasyon ni Jonathan Kohler na sulat ni Derrida, ito po ang nasasaad. To deconstruct a discourse is to show how it determines the philosophy it asserts, or hierarchical opposition on which is realized by unifying and the text and the rhetorical operation that produce the supposed around or agreement, the concept or promise. Dito nalilikha ang mga bagong kaalaman na sa terminolohiya ni Foucault ay nilupig na kaalaman o subjugated knowledge. Ibig sabihin po ng structuralismo ay nakaugat po ang paniniwala na ang kahulugan ay maaari lamang mapatlitan kapag ito ay tiningnan sa mas malawak na structural ng wika. Ang kahulugan ay nakapaloob sa sistema ng wika
o nakadepende sa mga aktwal na binibigkas. Kaya't pag pinaghambing ang formalismo at structuralismo ay ang ibig sabihin po ng formalismo ay lumalapit. Ngunit ang structuralismo po naman ay papalayo. Ang isang halimbawa po dito ay sa water dispenser po natin. Ang ibig sabihin po ng pula ay mainit. At yun naman po bughaw, ang ibig sabihin po ay malamig. Dito naman po sa deconstruction. Ang deconstruction po ay natuklasan ng isang pilosopo na si Jacques Derrida noong ika-20 siglo na naimpluwensyahan na ito mula sa mga akda ng mga lingwistika kagaya ni Ferdinand de Saussure, Roland Barthes, Claudine Lévi-Strauss. Ang deconstruction ay nagpapakita ng maraming layer ng kahulugan sa pagdi-deconstruct na naggawa ng isang mambabasa. Ipinakikita ng lingwahe na madalas ay nagbabago. Ito'y isang paraan ng pag-aanalisa ng teksto base sa idea ng mga mambabasa at hindi ng manunulat. Ang mga mambabasa ang sentral na nagbibigay nito ng kahulugan. Kaya, ayon kay Derrida, nagbibigay ng maraming maling pag-aakala sa ibig sabihin ng teksto ang tradisyonal. Isa pong halimbawa dito ay ako po yung bumabasa ng teksto. Ang nangyayari po, ang paliwanag ko po ay nababatay po sa aking pagkakaunawa at hindi po doon sa mismong gumawa ng teksto. Marami pong salamat. Ang deconstruction ay isang paraan ng pag-aanalisa ng teksto na ipinakilala ni Jacques Derrida ng France noong dekada 60. Batay ito sa ideyang walang permanenteng kahulugan ang isang teksto, dahil ang wika ay di matatag at magbabago. Dahil dito, ang kahulugan ng isang akda ay wala sa akda, kundi nasa isipan ng mambabasa. Ito ay pinakilala ni Jacques Derrida ng France noong dekada 60 na ang deconstruction ay isang paraan ng pag-aanalisa sa teksto at ito ay walang permanenteng kahulugan. Dahil dito ang kahulugan ng isang akda ay wala sa akda kundi nasa isipan ng mambabasa. Kumbaga po, yung mismong mambabasa ang magbibigay ng kahulugan kung ano ba ang layunin nung may akda at yung mambabasa na rin mismo ang mag-a-analyze kung ano ang ipinapahiwatig ng isang akda. Kaya din nasabi na hindi ito matatag kasi walang kasiguraduhan kung ito ba ay mababasang mabuti. Ito ay uri ng writerly text. Nangangailangan pa ito ng partisipasyon ng mambabasa sa prosesong paglikha ng kahulugan. Crucial sa metodong deconstruction ang tinatawag ni Derrida na konsepto ng play. Ang play ay gawain sa isang espasyo kung saan walang hangganan ang posibilidad ng paglikha ng kahulugan. Sa kadahilanang nawala ng kapangyarihan ang sentro ng maglimita ng kahulugan dahil nga wala ito sa sentro. Dagdag pa, ang play na kahulugan ay palagi ring play ng absent at present sa tekstong binabasa. So, dito naman po sa post-structuralismo at deconstruction, ang play ay yung malayang teksto na kung saan walang hangganang kahulugan. Tapos, kumbagay, hindi buo ang teksto dahil nga wala itong sentro.
Ito ay uri ng writerly kasi humihingi ng aktibong partisipasyon sa pagbuo ng akda at gayon din ng paglikha ng kahulugan. Gaya nga dun sa sinabi na walang hangganan ang posibilidad ng paglikha ng kahulugan sa kadahilanang nawala ng kapangyarihan ang sentro na maglimita ng kahulugan dahil nga wala itong sentro. Yun lang po at dito nagtatapos. Salamat po. Choryang deconstruction. Ito ay post-structuralismo. Ayon sa pananaliksik ni Isagani Cruz, si S. Hope ang nagsabing mabibigyang kahulugan ang choryang ito sa 5. Una, natural na balat kayo ang realismo sa palabas ni Belsley. Pangalawa, pagsangkot ni Pokot ng diskurso sa bawat diskurso. Pangatlo, pagpapakahulugan ni William sa panitikan. Pang-apat, pagpapakita ng mga aporya at pagkakaiba sa mga teksto ni Paul Diman.